Hey, hey! Once again, good morning. Uh, Straight and direct from Benguet, La Trinidad Benguet, no ha? Ano ba itong farm? Strawberry farm, ano po? Ito po ang part 2 na ating pong DECA HOA Lehitimong Homeowners Association na itatatag ng mga concerned Dikanyan, Sumikawayan, Bulacan, ano po? So naputol po tayo doon po sa gusto natin pong maging anong klaseng komunidad ba organisasyon ng Mikawayan Subdivision Homeowners Association. Ito po ay gawin nating kumbaga ay huwaran, template ng good governance, kung saan yung pong ihahalal ng mga direktor, ano po, hindi lamang yung pong nagdeklara ng kandidatura, ano po. Well, on the first place, ang ating pong gagawin po dito na patakaran, ano po, na sana ay aprobahan ng mayorya doon po sa interim bylaws po natin, rules and regulations sa halalan, no po, na lahat po ng kwalipikado na homeowners, maging siya man ay registered owner or otorisado o kaya po ay umuupa ng unit dito sa Licawm Subdivision o kaya ay bantay, usufructuary, legal na nininirahan sa unit nang walang binabayaran, ano po. Pero may otorisasyon, kwalipikado po siya maging membro at tumakbo na opisyal sa Homeowners Association, ano po. So maging yung mga hindi po nagdeklara ng kandidatura, mayroong write-in candidate na blankong espasyo sa bawat posisyon. By the way, balikan ko lang ano pong mga posisyon ang dapat natin pong meron sa ating pong Homeowners Association, no po. Presidente, vice presidente, secretary, treasurer, auditor, sergeant at arms, ano po, at 10 board of directors, ano po. So elected po lahat ng posisyon, no po. So sa bawat posisyon po may espasyong blanco, write-in candidate, kung saan yung pong gusto ninyong iboto, kahit na hindi kumakandidato, walang pangalan sa balota, pwede niyo isulat sa pangalan. At pag siya ay nakakuha ng sapat na boto at kwalipikado, ano po, bilang homeowner, abay, panalo po siya, dideklara po siyang panalo, ano po. Pagkatapos yung ating pong grievance committee, ala trial by jury system, ano po, kung saan yung pong didetermina kung may probable cause para litisin ang inaakusang kurakot na opisyal o direktor o empleyado ng Homeowners Association o kahit na sinong miyembro na may ginagawang paglabag sa mga rules and regulations na aprobado, dapat aprobado ng simple majority, ano po, ng mga homeowners, ano po, sa ipinatatawag ng General Assembly for that purpose, either konsultasyon at plebisito para aprobahan ang mga inihahaing panukala ng mga direktor, ano po, ay sampahan ng kaukulang at litisin sa trial by jury, ano po, yung mga grand jury po, randomly selected. Sa mga membro, sa mga membro po kukunin yun. And then yung pong trial jury naman na maglilitis at huhusga kung ang akusado ay guilty o inosente, randomly selected din po among the members. Hindi po yung mga opisyal ang magtatalaga ng grievance committee, at pagka sila po ang akusado sa anomalya, ay syempre pwede nilang diktahan yung grievance committee members, ano po, hindi ganon, hindi demokrasya po yun, diktadorya po yun. Ang nais natin ipairal dito, demokrasyang tunay, ano po. So yan po ang balak na team juror, team juror ng Licawm Subdivision. Well, hindi pa po natin nabubuo ngayon yung lineup, pero akin pong hinihikayat ang mga dati kong kasamahan, nang kami po ay napahalalan dito sa Licawm Subdivision nung di pala dito, nasa Benguet po tayo ngayon doon sa Licawm Sumikawayan Subdivision, no po, noong 2021, sumama sa aming team jurors ng Concerned Dikanyan Sumikawayan
na samahan uli ang ating advokasya. Ano po, kung hindi man sila, kung wala na po yung iba rito, lumipat na ng ibang tirahan, yung iba naman ay nag-abroad, no po, ay di, yung mga bago naman po membro, welcome na welcome. Basta kaisa po tayo, ano po, doon po sa punto de vista, point of view, ano po, doon po sa advokasya na gawing demokrasya, gawing huwaran ng demokratikong pamamahala ang Decaoms Mikawayan Subdivision Bulacan, no po, Homeowners Association. Ano po, dito ipapanganak. Sa bagay, ipanganak na po yan dito kasi nung nagpahalalan po kami, inaprubahan unanimously sa General Assembly na ginanap namin yung pong panukala ng mga demokratikong proseso. Ano po, inaprubahan po sa General Assembly. Pero ulitin po natin para kwentas claras po tayo. Ano po. So manindigan po tayo. Di kanyas, manindigan po tayo. Huwag tayong pabubuli sa mga taga-DHSUD. Sila po, hindi natin mga amo. Tandaan po natin yan. Oh, hindi po tayo under sa DHSUD. Sila po ang under sa atin. Yes po, sir. Yes, sir. Ano po unahan? Abante. Opo. Oh, pwede naman, walang problema. Sige, dahil lamang po ha. Masagi yung puwitan nyo kasi, sir. Ganun ba? Opo. Oh, sige, no problem. Okay. Alright. So, baka makalabit ang pitan daw natin. Well, anyway. Nulit ko lang ha. Hindi ho tayo under sa DHSUD Region 3 o maging DHSUD National Office. Ano po? Hindi po tayo under. Bagaman sila po ay naatasan na magpatupad po ng mga batas ukol sa homeowners, homeownership at homeowners association. Tagapagpatupad naman po sila ng batas. Magiging under lang tayo sa kanang kapangyarihan pag lumabag po tayo sa batas. Doon tayo magiging under sa kanila. Pag sila naman ang lumabag sa batas, abay, tayo po ang hari, di ba? Tayo ay sovereign Filipino people, tayo po ang hari dito sa Bayang Magiliw. Hindi sila. Pinasusweldo lang po lamang natin sila. Yan po nagdudumilat na katotohanan. Regulator sila, oo. Pero pag nag-regulate po sila, dapat ang lahat po na regulasyon ay patutupad nila ay alinsunod sa batas. Hindi po kontra sa batas, no? At hindi nila dapat ikinakalakal ang batas para pagkakwartahan po. Kaya manindigan no tayo. Pag hindi po tayo nanindigan rito, abay, hindi lang tayo magiging kawawa, pati po ang ating mga susunod na salinlahi. Di lamang nating mga dikanyas maging ng puwersa 99.9% sa pera sa buong bansa at sa buong mundo ng mga Pilipino, siyempre, ano po. Kaya kita mo, dahil hindi tayo masyadong nanindigan, sa pera tayo. Alaga tayong gawing gatasambakan ng mga sindikatong gobyerno. Ano pong kulang sa gobyerno natin? Tunay na demokrasya. Paano maging tunay ang demokrasya? Kapag po ang gobyerno ay government of, by, for the people. At sa numuhugot na kapangyarihan ng people sa karapatan sa trial by jury. Na siya pong kambal tuko ng democracy, the epitome of democracy. Walang demokrasya po na tunay hanggat ang mga mamayan ay walang karapatan sa trial by jury. Hindi ko po imbento yan. Tingnan nyo sa mga totoong demokratikong bansa, United States of America, may trial by jury. Mga mamayan nang umuhusga. Kaya doon walang santong kabayo, banal na aso at pinagpalang pusa. Ano po? Lahat po ay under the law. Walang above the law. Sa United Kingdom, ganun din po. Pati po yung mga royal member ng royal family, pating hari po nila, subject to the law. Sa Amerika din, ganun din. Presidente nila, subject to the law. Ang Chief Justice, subject to the law. Lahat po
all men are created equal. Pare-pareho pong karapatan sa batas. At yan po ay nagiging makatotohanan sapagkat ang humuhusga po ay hindi na si sindikato ng kahit na sinong punso pilato sa gobyerno. Hindi katulad na meron tayo sa bansa, hukuman trial by palakasan na kontrolado. Ang mga mga justices, maging maestrado nang nakaupo sa palasyo ng Malacanang. Kasi hawak niya yung kaban ng kapangyarihan, susi ng kabang bayan. Hawak niya militar ang pulis. Hawak niya pati mga kafgo at security guard. So, nagagamit niya yung pera pang suhol dito, suhol doon, baklasin yung mga kumakalaban sa kanya, ipakulong yung mga kumukontra sa kanya. Yan po ang kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan sa ating pong bayang Magiliw na dapat po nating baklasin. Nagawa na po ng ating mga ninuno sa pangunguna ni Gatanos Bonifacio. Ano po? Na mapatalsik ang mga naghahari-hariang dayuhan. Ang siste, ang pumalit po mas malupit, naghahari-hari ang sarili pa nating mga kababayan. Ano po? Matagumpay po nila nahaharang. Ang pangarap ng ating mga ninunong katipuneros na malayang bayang demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan and powered by hukuman trial by jury of with the sovereign Filipino people justice system. Opo, yan po ang dakilat dalisay na layunin, tunay na layunin ng himagsikan na nakaukit sa manifesto ng Katipunan na matatagpuan hanggang ngayon sa number 72 Ascarga Street, Tondo, Maynila, na ngayon ay klaro imrekto na. Tingnan niyo po doon, yung marker, malinaw po na nakaukit doon ang tunay na layunin ng sikretong samahan ng katipunan, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, no po? Na magsagawa ng himagsikan upang maipairal, buwis buhay na ipinaglaban po nila na maipairal o maitatag ang demokratikong bayang ala Amerika, complete with sangguniang bayan. Kinukonsulta ng mga opisyal sa gobyerno ang mga mamayan, no po, kung ano yung mga kaukulang batas na ipatutupad at kung ano yung mga proyekto na dapat bigyan prioridad, ano po. At powered by hukuman trial by jury of with the sovereign Filipino people, no, justice system. Tayo po ang huhusga sa lahat ng mga korte, lahat ng Pilipino kwalipikadong maging juror, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ano po? Tayo ang huhusga sa lahat ng kaso ng corruption, human rights violations, land grabbing, drug trafficking, extrajudicial killing sa lahat ng korte sa buong kapuluan, kung ang akusado ay guilty o inosente. Kung sino ang lumabag sa letra at espiritu ng batas, kung ano ang tunay na letra at espiritu ng batas, hindi po yung mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan katulad ng nangyayari sa ating bayan. Na po, tayo na mga mamayan, sovereign people, kaya nga tayo sovereign diba? At ang ating sovereign power doon hinuhugot sa karapatan sa hukumang trial by jury na matagal na pong hinaharang at patuloy na hinaharang ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. No po. Hindi ang karapatan trial by jury na siyang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya na dapat ay nasa pinakamahalagang dokumento ng saligang batas, ang Bill of Rights, ipinagkait po sa atin sa 1898 Constitution, ganun din sa 1935 Constitution, 1973 Constitution at 1987 Constitution. Opo. Kaya ang gobyerno po natin, imbis na makatarungan, makadiyos, ay sindikato. Ginagawang gatasang baka tayong mga itsapuera. Ang puwersa 99.9% itsapuera, na ang urig ay yung mga ninuno nating katipuneros. Ano po? Hanggang sa ngayon,
99.9% sa atin po, mga itsapuera pa rin. Pero, nasa atin po sa damakmak na boto. At ang labanan ngayon, padamihan ng boto. Hindi po ba? Sapagkat salamat sa pagpupunyagi po sa ultimo sakripisyo ng ating po mga ninunong katipuneros, nagkaroon tayo ng kalayaan kay Tuwad. Pero nandun pa rin yung ating karapatan bumoto at karapatan na people's citizens arrest ang mga bumababoy sa ating mga sagradong boto sa Comulikoto. Ano po? So, gawin po nating New Year's resolution. Tayong puwersa 99.9% sa pera, no ha? Ang ultimo solusyon sa korupsyon. Juror KKK 2.0 revolusyon. Umpisa na po natin ng pag-organisa ng kanya-kanyang partido KKK 2.0 demokratiko sa bawat barangay sa buong bansa. Ano po? Isa o higit pa bawat barangay para handa na po tayo magluklok ng mga juror advocate candidate pagdating ng 2028. At huwag ho kayong mag-alala. Para wala ho tayong dapat alalahanin pa, obligahin po natin ang ating mga juror advocate candidates na pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mamamayan. Sa loob ng 3 buwan matapos na may luklok sa Senado, sa Kongreso, sa Sangguniang Bayan, Panlalawigan, Panlunsod, kailangan niya ihain na ang jury justice system. Ihain. Para maumpisa na ang antas ng itaas ang antas ng diskurso sa kung ito ba'y kapakipakinabang para sa halos lahat ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino, kung hindi man lahat o hindi. Diba? Pisa na natin po ang diskusyon sa palaman po. Ano po? So yan po ang ultimo remedyo, ultimo solusyon sa korupsyon. Ipairal sa bansa ang demokratikong hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Ay so, pag hindi po ginampanan ang covenant na ating pong nailuklok sa pamahalaan sa loob ng reasonable period of 3 months, kailangan niyang magbitiw. Nakasadin po yun, nakaukit sa kanyang pipirma na covenant. Maging yun man ay ayaw niyang sundin, pwedeng gamitin po yung kanyang pinirmahan. Opo, nakasunduan. No, sa paghahain ng mandamus petition sa Korte Suprema. O kahit saan korte. Kahit saan korte. Ano po, para siya ay mapatalsik sa pwesto. Legal na batayan po ang dokumentong yun. Paano? Dapat lang juror ka. Juror tayo. Kapanipin nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, live and direct mula dito sa Benguet, La Trinidad, Benguet, Strawberry Farms, ngayon pong 1 ng Enero 2026. Again, para po maging talagang masaganang manigong bagong taon ang mga susunod po nating mga bagong taon at merry talaga ating mga Christmas. Ang ultimo solusyon sa korupsyon nasa ating mga palad po. Hawak natin ang susi. Kapwa ko puwersa 99.9% sa pera. Isang sagradong boto lang. Juror KKK Revolution. Mr. Juror po, inyong abalingkod. PhD Public Administration honoris causa. Founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. At shout out siyempre Major General Renato P. Miranda, ating pong mga katuwang kabalikat dito po sa ating pong dakila at dalisay na advokasya, Attorney Melchor Magdamo, si Kaka Attorney Milanio Mauricio Jr., ano po, si Gas Binco, Romel Halio Rina, si ano ba siya, Alfredo nga ba, Aleo Sayasa, ano po, at
Rene Casibang. Ano po? Si Attorney Al Insight. Kalimutan ko na tuloy. Bitangkol. Tama, Bitangkol. Ano oh. At sa dinami-dami po, hindi ko na ma-memorize lahat. Pero alam ko po na nandyan lang kayo. Alam nyo kung sino-sino kayo. Pagpasensya nyo na kung medyo may moments na ang lolo ninyo. Ano po. At syempre sa shoutout din dyan sa aking maboy na nasa Riyadh na ngayon. Si Ian Adriel Pidlawan Agwas. Ano po. Maboy! Happy New Year. Na po, nasa Riyadh, Saudi Arabia na siya ngayon. Pag uwi po rito, Arabiano na siya. Ano po. At syempre, sa lahat po na sumusuporta sa inyong lingkod, sa Facebook at sa YouTube, sa lahat po ng aking mga kamag-anak, sa lahat po ng aking mga kapatid kay Nung Feli, ano po, kay Toto Mike, Toto Nestor, Toto Samson, kay Inday Nene, ano, Tuto Marpes. May nakalimutan ba ako? wala na, kompleto na yun. Sa aking mga pinsan, mga pakaisa dira sa Bacolod, og sa akong mga igaagaw din na sa Bohol, ano po, Happy New Year. At sa lahat po ng aking mga kahanay, sa puwersa, 99.9% sa puwera, para magiging happy ang ating mga susunod na New Year, ikasa po natin ang ultimo solusyon sa korupsyon. Ano po? Tara na! Juror, KKK 2.0 revolution na. Tayo naman. Tayo mga sa puwera naman ang magpatakbo sa pamahalaan like hell no more. May God bless us all. May God bless Philippines.